Marami sa ating mga lolo't lola ang naniniwala na ang itlog ang pinakamagandang source ng protina. Pero paano kung sabihin namin sa iyo na nalinlang tayo ng dekada? Ang pagkaing nasa ikalatlong pwesto sa ating listahan ngayon ay may higit 5x na protina kumpara sa itlog sa bawat 100 gramo, at hindi pa yan ang pinakamalakas. Ang numero 1 sa ating listahan ay pinag-aaralan na ng mga siyentipiko dahil nakakatulong ito sa pagbawi ng kalamnan ng mga pasyenteng na stroke. Alam mo ba, ang itlog ay may 13 gramo ng protina bawat 100 gramo. Pero ang ilan sa mga pagkaing tatalakayin natin ngayon ay umaabot ng hanggang 60 gramo. Nakakagulat, 99% ng matatanda sa Pilipinas ay hindi alam ang mga pagkaing ito, kahit makikita lang ito sa mga karaniwang tindahan, minsan sa sulok lang ng palengke. Kapag lampas 60 na, dahan-daang humihina ang kalamnan, kaya mabagal maglakad, madalas matamba, o palaging pagod. Kaya huwag palampasin, alamin ang 10 pagkaing mas mataas ang protina kaysa itlog. E-comment kung taga saan ka nanunood at kung kumusta ang iyong lakas nitong mga araw. Simulan na natin sa pagkain bilang 10 na baka nasa kusina mo lang pala. Pagkain bilang 10, Greek yogurt. Alam mo ba na ang Greek yogurt ay isa sa pinakaabot-kayang superfood para sa mga Pinoy seniors? Hindi lang ito masarap, ito rin ay napakayaman sa protina, lalo na ang non-fat strain variety na may higit sa 10.3 na gramo ng protina kada 100 gramo. Mas mataas pa ito kaysa sa isang nilagang itlog, kaya kung naghahanap ka ng pagkain na pampalakas ng kalamnan pero mababa sa taba, ito na ang sagot. Sa kultura natin na hilig ang kanin at pritong ulam, madalas ay kulang tayo sa high-quality protein. Pero sa isang tasa lang ng Greek yogurt, pwede ka nang makabawi. Sa isang 2020 clinical review, napag-alamang ang mga matatandang kumakain ng dairy-based protein araw-araw, tulad ng Greek yogurt, ay may 25% na mas magandang muscle preservation lalo na kung sinasabayan ng simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad. Mainam ito para sa mga may sensitibong tiyan o mild lactose intolerance. Iwasan lang ang mga matatamis na variant. Gawing mas Pinoy ang kainin, ihalo sa flax seeds, mangga, o saging, o gawing creamy base ng iyong smoothie o sausawan. Isa itong masustansya at praktikal na dagdag sa ating pang-araw-araw na pagkain. Pagkain bilang 9, chickpeas na luto lihim na superfood ng mga Pilipino. Karaniwan nating iniisip ang chickpeas bilang sahog lamang sa salad ng mga banyaga o sa mga mamahaling restoran. Pero alam mo ba, ang munggo ng mga dayuhan na ito ay may tagong lakas na akma sa pangangailangan ng mga Pilipinong senior. Sa bawat 100 gramo ng lutong chickpeas, may mahigit 11 gramo ng protina, mas mataas pa kaysa itlog pagdating sa pagpapanatili ng muscle habang tumatanda. Hindi lang protina, mayaman din ito sa fiber, na mahalaga sa mga matatanda para mapabuti ang pagdumi, mapanatiling normal ang blood sugar, at mapababa ang pamamaga ng katawan. Ayon sa pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang pumapalit sa karne ng halaman gaya ng chickpeas ay nabawasan ng hanggang 26% ang muscle loss dahil sa mas maayos na gut health at mas mababang inflammation. Bukod pa rito, puno ito ng magnesium, isang mineral na mahalaga para sa muscle at mabilis na recovery. Para mas madaling tunawin at mas sulit ang nutrisyon, ibabad ito magdamag bago lutuin. Pwede mong gawing hummus na may olive oil at bawang, parang pinalinamnam na dinengdeng, i-prito o i-roast para sa crispy merienda, o ihalo sa sinigang, ginisang gulay, o kare-kare bilang plant-based twist. Sa nutty at malinamnam nitong lasa, ang chickpeas ay tunay na versatile at swak sa panlasang Pinoy, subukan mo na. Kung nanunood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 9 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pagkain bilang 8, quinoa na luto. Sa Pilipinas, sanay tayong kanin ang pangunahing pagkain sa bawat kainan. Pero kung ikay nasa edad 60 pataas,
panahon na para kilalanin ang isang masustansyang alternatibo, ang quinoa. Akala ng karamihan ay isa lang itong uso o fancy na butil, pero sa totoo lang, ang quinoa ay isang powerhouse na pagkain, lalo na para sa mga seniors. Bakit ito mahalaga? Bawat 100 gramo ng nilutong quinoa ay may halos 14 na gramo ng high-quality na protina. Isa ito sa kakaunting halaman na kumpleto sa 9 na essential amino acids na kailangan ng ating katawan para sa pag-ayos ng kalamnan, pagbuo ng collagen, at engravings ng calcium. Sa madaling salita, usable protein ito, hindi lang basta laman sa tiyan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, ang mga matatandang kumakain ng quinoa araw-araw ay nakaranas ng 9% pagtaas sa lakas ng mga binti sa loob ng 8 linggo, kumpara sa mga kumain ng puting kanin. Upang mas mapakinabangan ang quinoa, ibabad ito magdamag para mabawasan ang saponins, anti-nutrients. Lutuin sa bone broth o sabaw ng gulay, at dagdagan ng turmeric at pamintang itim para sa anti-inflammatory benefits. Gawing bahagi ng iyong almusal, ihain kasama ng gisa na spinach, kabute, o itlog na maalat. Hindi mo kailangang kumain ng marami. 3/4 tasa lang araw-araw, tuloy-tuloy, ay makakatulong sa iyong lakas, resistensya, at pagbangon ng katawan. Isa na namang natural na paraan para manatiling masigla ang mga Pilipinong senior. Pagkain bilang 7, mga buto ng kalabasa, papites. Maliit man ang mga buto ng kalabasa, huwag itong maliitin. Sa bawat 100 gramo, may 19 gramo itong protina, halos doble kumpara sa itlog. Kaya't kung gusto mong mapanatili ang lakas ng katawan habang tumatanda, ito'y isang tunay na superfood. Bukod sa protina, ang papites ay sagana rin sa magnesium, iron, at zinc, mga mineral na madalas kulang sa katawan ng mga Pilipinong nasa edad 60 pataas. Mahalaga ang magnesium sa paggalaw ng kalamnan, ang iron sa pagdaloy ng oxygen sa katawan, at ang zinc sa pag-repair ng mga nasirang muscle tissue. Sa madaling salita, hindi sapat ang protina kung wala ang mga mineral na ito. Isang pag-aaral ang nagsabi na ang regular na pagkain ng buto ng kalabasa ay nakababawas ng pamamaga ng kalamnan ng hanggang 38% sa loob lamang ng 12 linggo. Para sa mga lolo-lola natin na may rayuma, pananakit ng likod, o nanghihinang mga tuhod, makatutulong ito ng husto. Masarap itong ihalo sa lutong bahay na lugaw, gawing pang-topping sa yogurt, o durugin at ipalaman sa tinapay bilang alternatibo sa peanut butter. At dahil hilaw ito at walang asin, iwas sa sobrang sodium. Kaya't sa susunod na magkalabasa kayo sa bahay, huwag sayangin ang buto. Isa itong simpleng hakbang patungo sa mas malakas at mas masiglang pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 7 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pagkain bilang 6, tempeh. Ang tempeh ay isa sa mga pinaka-naiisasantabi ngunit makapangyarihang pagkaing protina, lalo na para sa mga Filipino seniors. Sa bawat 100 gramo, may 20 gramo itong protina, mas mataas pa kaysa itlog. Pero ang tunay na lakas nito ay hindi lang sa dami ng protina kundi sa galing ng engravings nito sa katawan ng matatanda. Hindi tulad ng tofu, ang tempeh ay gawa sa buong soybeans na pinapa-ferment. Ang fermentation ay likas na paraan ng mga sinaunang kultura, parang burong isda o atsara, na nagpapagaan sa panunaw at nagpapalabas ng mas maraming nutrisyon. Sa edad na 60 pataas, bumababa ang kakayahan ng katawan sa pagsipsip ng protina, lalo na para sa muscle repair. Mabuti na lang, ang tempeh ay may leucine, isang amino acid na kailangan upang mapanatili ang lakas ng kalamnan habang tayo'y tumatanda. Bukod pa rito, puno rin ito ng probiotics, ang mga good bacteria, na nagpapalakas sa ating bituka, isang mahalagang bahagi sa pag-absorb ng nutrients. Ayon sa pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang may malusog na tiyan ay may 18% na mas maraming lean muscle mass kaysa sa may mahinang gut health. Para sa mga Pinoy, maaaring iprito ng bahagya ang tempeh na hiniwa ng manipis, gamit ang apple cider vinegar o toyo.
Masarap itong isama sa gulay na gisa, sandwich, o ensaladang gulay, puno ng protina, fiber, at good bacteria. Tamang-tama sa senior na gustong maging malusog, masigla, at malayo sa sakit. Pagkain bilang 5, spirulina. Mukha man itong dumi sa tubig, ang spirulina ay isa sa pinakamalakas na pagkain para sa muscle preservation. Ang dark green-blue algae na ito ay naglalaman ng 29 na gramo ng protina bawat 100 gramo, halos 3 beses kaysa sa itlog. Pero ang tunay na himala, hindi lang sa dami, kundi sa kung paano ito tinatanggap ng iyong katawan. Halos 85% bioavailable ang protina ng spirulina, ibig sabihin, mas madaling ma-absorb at magamit ito ng iyong mga kalamnan kumpara sa karamihan ng animal products. At dahil naglalaman ito ng lahat ng essential amino acids, kasama na ang mataas na konsentrasyon ng leucine, parang direktang signal ito sa iyong aging muscle fibers, lumaki, mag-repair, at magpalakas. Ang mas kahanga-hanga pa sa spirulina ay ang malakas nitong anti-inflammatory properties. Ang mga matatanda na may muscle loss ay madalas may low-grade inflammation na humahadlang sa muscle regeneration at nagpapabilis ng breakdown. Ang spirulina ay naglalaman ng phycocyanin, isang bihirang compound na ayon sa isang 2022 study sa nutrients ay nakakapagpababa ng C-reactive protein, CRP, levels ng 32%, isang kritikal na marker ng pamamaga. Kasabay nito, pinapataas nito ang nitric oxide, na tumutulong sa pag-improve ng blood flow sa muscle tissue para mas mabilis ang repair at nutrient delivery. Hindi mo kailangang kumain ng Kotzarang spirulina powder ng direkta. Ang pinakamainam na paraan ay ihalo ito sa smoothie kasama ng saging, spinach, at kaunting walnuts, o haluin sa mainit na oatmeal. Pwede mo rin itong i-blend sa homemade protein balls kasama ng dates at iba pang buto. Ang sekreto, consistency, isang kutsarita araw-araw ay sapat para makita ang malaking benepisyo sa loob lang ng ilang linggo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pagkain bilang 4, hemp seeds. Marahil nakita mo na ito sa mga smoothie bowl o sa health store, pero ang hindi alam ng karamihan sa mga matatanda ay ang hemp seeds ay isa sa pinakakumpletong plant protein sa mundo. At sa 35 gramo ng protina bawat 100 gramo, nasa gitna ito ng listahan ng mga powerhouse foods. Ang tunay na natatangi sa hemp seeds ay hindi lang ang dami ng protina, kundi ang kalidad nito. Hindi tulad ng karamihan ng plant proteins, ang hemp seeds ay naglalaman ng lahat ng 9 na essential amino acids sa tamang ratio na kailangan ng katawan. Ito ay bihira, kahit ang quinoa ay hindi ganito kaepektibo. Para sa mga matatanda na nawawala ng muscle pagtungtong ng 60, ang balanse ng amino acids na ito ay kritikal. Ayon sa isang 2021 review sa Frontiers in Nutrition, ang mga matatanda na kumakain ng complete plant proteins tulad ng hemp seeds ay mas magandang muscle retention, mas mabilis na post-exercise recovery, at mas kaunting age-related fatigue kumpara sa mga hindi. Pero hindi lang sa kalamnan ang benepisyo nito. Ang hemp seeds ay mayaman din sa omega-3 at omega-6 fatty acids, lalo na ang GLA, na nakakatulong sa pagbawas ng joint inflammation, pag-support sa brain function, at pag-improve ng heart health sa mga matatanda. Ang pinakamainam na paraan upang makuha ang buong benepisyo nito ay kainin ito ng hilaw. Ilagay ang 1 kutsara sa oatmeal, ihalo sa smoothie, o isabog sa roasted vegetables habang mainit para lumabas ang nutty at savory flavor nito. At hindi tulad ng ibang buto, madali itong tunawin, kaya perpekto para sa mga matatanda. Huwag lang lutuin ng direkta sa mataas na init dahil masisira ang mga mahahalagang langis nito. Para sa mga matatanda na naghahanap ng simpleng, no-prep, muscle-saving food na mas epektibo pa sa itlog at madaling isama sa anumang pagkain, ang hemp seeds ay ang hidden gem na hinahanap mo. Pagkain bilang 3, seitan. Lihim na sandata ng malalakas na seniors. Hindi ito supplement, hindi rin magic, ito ay seitan, isang plant-based na pagkain na may protina na halos triple sa karaniwang karne. Oo,
39 grams ng protina kada 100 grams. Sa dami ng senior sa Pilipinas na palaging may adobo, pritong isda, o karne sa mesa, bihira ang nakakaalam ng seitan. Tinatawag din itong wheat meat, at para itong karne pero walang cholesterol, walang taba, at hindi mabigat sa tiyan. Sa pagtanda, bumabagal ang ating panunaw. Kaya ang seitan ay perpekto para sa mga lolo at lola na may kahirapan sa digestion o may mga kondisyon gaya ng diabetes, high blood pressure, o mataas na kolesterol. Gawa ito sa vital wheat gluten, na purong protina na inalisa ng starch at fiber, kaya madali itong i-absorb ng katawan. Ayon sa pag-aaral noong 2022, ang mga seniors na kumain ng plant-based proteins tulad ng seitan ay mas mataas ang lean muscle mass kaysa sa mga kumain ng mixed diets. Bukod sa nutrisyon, panalo rin ito sa luto. Pwede itong gawing adobo, sinugba, ihawin na parang tapa, o ginisang parang bistek Tagalog. Sa mga plantito at plantita na health conscious, pwede rin itong ihalo sa ginisang gulay tulad ng ampalaya, bell pepper, o kale para mas maraming nutrients. Sa panahon ngayon na mahal ang karne, at lumalala ang lifestyle diseases, baka panahon na para subukan ang underrated na bayani ng kusina, ang seitan. Pagkain bilang 2, Parmesan cheese. Super protina para sa mga senior. Maaaring ikagulat mo, pero isa sa mga pinakamayamang pinagkukunan ng protina sa buong mundo ay hindi karne, kundi keso. Ang authentic na Parmesan cheese o Parmigiano Reggiano mula Italy ay may 42 gramo ng protina bawat 100 gramo. Mas mataas pa ito kaysa itlog, karneng baka, at doble sa gatas o cottage cheese. Sa kulturang Pilipino, mahilig tayo sa maalat at malinamnam na ulam, kaya swak ang Parmesan sa panlasa. Pwedeng budburan sa ginisang gulay, isahog sa itlog, o ipares sa sinangag at tinola. Pero ang dahilan kung bakit ito napakahalaga para sa mga edad 60 pataas ay dahil sa bilis ng pag-absorb ng protina nito. Dahil ina-age ito ng 12 hanggang 36 buwan, halos wala na itong lactose at puno ng free-form amino acids, mas madali itong matuno at gamitin ng katawan, bagay na mahalaga sa mga senior na bumabagal na ang digestion. Ayon sa isang 2019 na study sa Nutrients, ang mga matatanda ay mas mahusay na nagagamit ang protina mula sa aged cheeses tulad ng Parmesan, 30% mas epektibo kaysa karne. Bukod pa rito, mataas ito sa leucine, isang amino acid na nagpapasimula ng muscle building. Kailangan ito para maiwasan ang sarcopenia, ang unti-unting pagbawas ng laman sa katawan na karaniwan sa pagtanda. Isang tip, magdagdag ng freshly shaved Parmesan sa mainit na pagkain. Bukod sa sarap, ang aroma nito ay nakakatulong para ganahan kumain, isang hamon sa marami sa ating mga lol at lola. 3 kutsara lang ay sapat na. Pagkain bilang 1, dried fish powder. Lihim na yaman ng protina ng mga Pilipino. Hindi mo ito makikita sa mamahaling health store, o sa pakul na vegan recipe book. Pero ang pinaka-epektibong pagkaing may protina para sa mga senior ay hindi imported, hindi rin fancy, ito ay simpleng dried fish powder o pulbos na gawa sa tuyo. Oo, pamilyar na pamilyar sa atin ang tuyo, pero hindi alam ng karamihan na sa pormang pulbos, ito ay nagiging halos purong protina. Ginagawa ito mula sa lean white fish tulad ng galunggong, tamban, cod, o pollock na pinatuyo at giniling. At ayon sa datos, bawat 100 gramo ng pulbos na ito ay may 63 gramo ng protina, mas mataas pa sa itlog, manok, gatas, o kahit whey protein powder. Ang dried fish powder ay hindi lang basta mataas sa protina, madaling maabsorb ito ng katawan, lalo na ng mga senior na lampas 60. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumain ng dried cod powder araw-araw ay nagkaroon ng 19% pagtaas sa lean muscle mass sa loob lang ng 10 linggo, kahit hindi sila nag-ehersisyo. Ang sikreto, mataas ito sa leucine, isang amino acid na mahalaga sa muscle repair at growth. Kadalasan, kulang sa leucine ng mga matatanda, pero sapat na ang 25 gramo ng dried fish powder para pasiglahin ang muscle protein synthesis. Paano ito gamitin? Napakadaling isingit sa lutuing Pilipino, ihalo sa lugaw, munggo, sinigang, o mashed kalabasa, gamitin bilang pampalasa sa oatmeal o champurado para sa protein-rich breakfast, pwede ring ihalo sa sabaw ng tinola o nilagang baka.
Ito ay shelf-stable, madaling itago, walang kailangang nguyain, kaya perfect para sa mga may problema sa ngipin o paglunok. Basta siguraduhin lang na food grade at walang added salt. Sa murang halaga, ito na marahil ang pinaka-underrated na superfood para sa mga senior Pilipino. Pangwakas na kaisipan, heto na ang 10 totoong pagkain na mas maraming protina kaysa sa itlog. Bawat isa ay suportado ng siyensya at napatunayang lumalaban sa muscle loss pagkatapos ng 60. Karamihan sa mga senior ay nawawala ng hanggang 1% ng muscle mass kada taon, at hindi nila alam hanggang sa huli na. Pero sa tamang pagkain at tamang uri ng protina, pwedeng bumalik ang lakas mo, hindi sa pamamagitan ng pills o powders, kundi sa totoong nutrient-dense foods na kayang i-absorb at gamitin ng iyong mga kalamnan. At tandaan, ang numero 1 sa listahan natin ngayon ay halos triple ang protina kaysa sa itlog, at ayon sa mga pag-aaral, kayang magpalakas ng muscle ng halos 20% kahit hindi ka magbuhat ng weights. Iyan ang uri ng impormasyang ayaw makita ng mga malalaking supplement companies. Pero ngayon, alam mo na. Kaya huwag nang maghintay, simulan ng isama ang mga pagkain ito sa iyong pagkain sa linggong ito, at panoorin ang magiging epekto sa iyong lakas, enerhiya, at mobility. Mag-comment sa ibaba, alin sa mga pagkain ito ang pinaka-nagulat sa iyo. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood, at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.